Kitang-kita ang pagbabagong dulot ng tuwid na daan. Lumago ang ating ekonomiya. Sinimulang puksain ang katiwalian. Muling nanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan at ang pag-asa na magkakaroon ng tunay na reforma. Pero nananatiling malubak ang ilang parte ng daang ating tinatahak. Napakarami pang mga isyung dapat aksyonan at mga problemang dapat tutasin. Ang mga hamon namin sa susunod na administrasyon. Ipagpatuloy at pagbutihin ang pagpapatupad ng bottom-up budgeting program. Gawing simple ang documentary requirements at pabilisin ang mga proseso at maglaan ng pondo para sa mga proyekto. Palakasin ang partisipasyon ng mga batayang sektor at civil society organizations. Pasiglahin ang pagpapatupad ng Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program. Ang ASAP ay isang paraan upang magtayo ng mga secondary growth hubs sa 10 mahihirap na probinsya sa pamamagitan ng paglikha ng sapat na trabaho sa mga lugar na ito. Dalawang modelo ang ginagamit sa pagpapatupad ng ASAP. Ang isa ay sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o salubungan. Pangalawa, ang gobyerno mismo ang maglalaan ng pondo para sa dagdag na mga trabaho o di kaya bibili ng mga produkto na iluluwal ng mga growth hubs. Malaking bahagi ng populasyon ang nasa mga syudad dahil naririto ang mga trabaho at malalaking kumpanya. Tingin namin, kailangang palaguin ang mga emerging cities. Lumikha ng mga trabaho sa mga lugar na ito. Ayusin ang mga kalsada at maglaan ng sapat na pondo para sa public transportation. Sa gayon, hindi na kailangan pang lumipat sa mga malalaking lungsod para makakuha ng trabaho. Ipamahagi ang lahat ng lupang sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Maglaan ng pondo at dagdag na puhunan at proyektong pangkabuhayan para sa mga mahihirap na magsasaka. Isabatas ang Coconut Farmers Trust Fund Bill para mapakinabangan na ng mahihirap na magniniyog ang nabawing coco levy. Ireporma ang Philippine Coconut Authority. Imbes na pagkokopra lang, bumuo ng mga community enterprises na nakatutok sa pagpapaunlad ng mga produkto mula sa niyog na mas mataas ang makukuhang halaga ng mga magsasaka. Ang isang malinaw na accomplishment namin sa bahagi ng pag-implement namin ng program, halimbawa sa Asset Reform Committee, ay yung installation ng Bundok Peninsula na inilaban ng isa sa membro ng Flowers. Kasi ang council namin dito ay si Maribel, na siyang namumuno sa samahan sa Bundok Peninsula. So sa Pinang Asset Reform, tutulak namin yung malawakang kampanya sa Negros. Sumasaklaw ito ng libo-libo hektarya at 7 organisasyon sa ilalim ng magsasaka ng Flowers at saka under ng NAPSI. So sa pinamo ng coco levy, inilalaban namin na ipagmarcha namin mula Davao to Manila. Ang malinaw dito ay pumasa na yung batas sa Kongreso. Ang problema namin sa kasalukuyan ay dito sa Senado. Ang pinapanawagan namin sa kay Senator Villar at sa kay Senator Osmeña na ipinala nila ito para tumalon sa bicameral. Kasi ang totoo naman ay naglabas na ang Pangulo ng certified as urgent. Kaya hindi dapat patagalin ito sa Senado para ito ay papakinabangan na ng mga magsasaka at mabuo na yung Coco Farmers Trust Fund. Para naman sa mga mangingisda, nariyan na ang Fisherfolk Settlement Program na nagbibigay ng angkop at ligtas na tahanan sa maliliit na mangingisda at titiyak sa paglago ng kanilang kabuhayan dahil sa mga fish landing center na nasa tamang lugar. Bilang isang trading at storage center na merong freezer at pagproseso ng mga isda, pusit, seaweed at iba pa, ang mga fish landing ay inaasahang magpapalaki sa kita ng mga mangingisda. Pero kailangan pang maglabas ng malinaw na gabay at maglaan ng sapat na pondo para sa mga ito. Ipatupad ang People's Plan sa lahat ng mga resettlement at settlement programs. Ito ang modelong dapat tularan. May aktibong partisipasyon ng komunidad sa pagpaplano, pagdedesisyon at pagpapatupad kung on-site,
in-city o off-site ang resettlement at suportado ng gobyerno. Tiyaking tuloy-tuloy ang programang ito. Maglaan ng pondo at siguraduhing maitatayo agad ang mga naisumiteng people's proposals sa Social Housing Finance Corporation. Mauubos na ang 50 bilyong piso para sa resettlement sa Metro Manila. Malaking parte kasi nito ang nagastos ng National Housing Authority sa off-city resettlement na kalaunan ay iniwanan dahil di angkop ang disenyo, walang tubig at kuryente at malayo sa lugar ng trabaho. Dapat ilagak ang bulto ng pondo sa SHOPC. Kasabay nito, linisin ng NHA, tanggalin ang mga tiwali. Daanan ng bagyo at nakapwesto sa nililindol na parte ng mundo ang ating mga kapuluan. Meron nang nasimulang mga programa para makapagplano ng wastong pamamaraan, maging handa at makabangon kapag nasalanta. Nariyan ang mga mapa ng Project NOAA ng DOST at mapahanda upang tumulong sa pagtukoy ng tamang proyektong dapat isulong. Gamitin ang People's Survival Fund upang paghandaan ang mga kalamidad. Dagdag pa, ramdam na ang napakalaking epekto ng climate change. Ang mga programa tulad ng pansamantalang pagsasara ng mga pangisdaan at pagbabawal ng pagtutroso ay magandang mga inisyatiba upang mapangalagaan ang mga likas na yaman. Pero meron ding hindi magandang epekto ang mga programang ito. Marami ang nawawalan ng hanapbuhay. Mungkahi namin maglaan ng mga alternatibong kabuhayan gaya ng pagpaparami ng seaweed, paglilinis ng mga baybayin, pag-aalaga ng kabundukan at iba pa. Samantala, may mga nakasalang na mga panukalang batas. Ipasa na ang Bangsamoro Basic Law, Anti-Political Dynasty Bill, Freedom of Information Act, National Land Use Act, Alternative Mining Law, CARP NOC Bill, Security of Tenure Bill, at Anti-Corporal Punishment Act. Ang mga panukalang batas na ito ang hinihintay namin na sana sa pagtatapos ng kanyang administrasyon ay magkaroon ito ng konkretong pagsasakatuparan. Di hamak na mas malaking antas ng kita ang kailangan upang makaahon sa kahirapan ang mga may kapansanan. Kailangan mayroong PWD Sensitive Poverty Measure para makapagbuo ng angkop ng mga polisiya na mailalapat sa kanilang sektor. Sa gayon, bukod sa pagtitiyak na maisasama sila sa PhilHealth, dapat lamang maiangkop ang mga serbisyong pangkalusugan sa kanilang pangangailangan. Tiyakin din na mabibigyan sila ng angkop na kabuhayan at oportunidad sa trabaho. Ganap na ipatupad ang Accessibility Law at Equal Opportunity for Employment Law. At may panahon pa para kagyat na itaas ang buwanang pensyon ng SSS. Tinanggihan ni Pangulong Aquino ang agarang dagdag pensyon sa lahat ng kasapi ng SSS. Pero pwedeng ipatupad ang panukala ng Senior Citizen Sectoral Council. Ibatay ang dagdag sa kasalukuyang tinatanggap. Mas maliit ang pensyon, mas malaki ang aumento. Ibig sabihin, prioridad sa pagtataas ang mas mahihirap at tunay na nangangailangan. Kasabay nito, itaas ang ambag ng mga kasapi ng SSS at paghusayan ang koleksyon mula sa mga delinkwenteng kumpanya para mapondohan ang dagdag na pensyon. Paunlarin ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o CCP. Maglaan ng insentibo sa mga pamilyang may pinagtatapos sa high school. Bigyan ng trabaho o pagkakakitaan ang mga magulang upang matapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Sigurado ang graduation, sigurado rin ang trabaho. Alam namin hindi simple at madali ang pagtahak sa daang matuwid. Kami pa, banatang buto sa hirap at pagsusumikap. Naririto kami, handang makinig, magsalita at lumahok sa demokratikong pamamahala. Mangyaring idaos ang mga regular na NAPSI and bank meetings. Magkasama, magkatuwang natin lutasin ang kahirapan. Ito ang aming bagong social contract.